What's up mga Chuyans? Welcome back to Ken's TV. For this video po ay tuturuan ko kayo kung paano po hanapin yung ating present number. Let's start! Ayan, punta po tayo sa ating Google. Type natin present finder. Ayan, version 1.0. Comelec. Ayan, click natin. May lumabas po, disclaimer. Okay, nakacentralize po to Luzon, Visayas, Mindanao. Ay makikita natin. Continue lang po. At kung po yung nandito, local Philippines po ang i-click. Kapag nasa abroad naman, overseas. I-click natin yung local. At dito po, type natin yung una nating pangalan. Okay, complete name po natin. And, ayan, type ko po ang name. Katapos po yung middle name natin. Kung wala po ay underscore or dot. Ayan, wala po sa akin. Then last name. And also the suffix. Date of birth po, ayan, pwede natin po i-type or choice natin. And place of registration, ayan. So, ganun lang po kadali guys, no? I-double check nyo lang po ang na-fill up niyo po. Kung tama na po lahat. Ayan. Okay? Sure na kayo, search. Ayan. Confirm nyo po. Okay? Kung tama na po. Ayan. Proceed. Ayan. So, kita na lang. Okay, kita natin yung present number ko. At active yung status. Kapag deactivate po, meaning hindi nyo po makita yung present number ninyo. Mga dahilan ng pag-deactivate ng present ng Comelec. Number 1, hindi pagboto ng dalawang makasunod na regular na halalan. Kapag ang isang botante ay hindi bumuto sa dalawang makasunod na regular na eleksyon, halimbawa pabansa at barangay, maaaring mag-deactivate ang kanyang rehistro. Kapag marami ang napektuhan, pwedeng maapektuhan o ma-deactivate ang buong present. Number 2, pag namatay na ang botante. Kapag namatay na po ang botante at nakumpirma na pumanaw na, aalisin ang kanyang pangalan sa talaan ng mga botante na maaaring maging dahilan para i-update or i-deactivate ang present. Number 3, paglipat ng tinitirahan. Kapag maraming botante ang lumipat ng tirahan at inilipat ang kanilang rehistro sa ibang lugar, posibleng mawalan ng sapat na botante ang isang present at ito'y i-deactivate o pagsabahin sa ibang present. Number 4, utos ng hukuman or legal na diskoplikasyon. Kapag ang isang botante ay na-disqualify sa bisa ng pinal na desisyon ng korte, halimbawa pagiging illegally incapacitated, aalisin siya sa talaan na maaring matapikto sa present. Number 5, pagbabago ng hangganan o pagsasama ng mga present. Okay? So, minsan, pinagsasama o nire-reconfigure na Comelec ang mga present para mas maayos na eleksyon. Lalo na kung may pagbabago sa dami ng botante o sa mga distrito. Number 6, doubling rehistlasyon. Kapag napatunayan na mayroong higit na isang rehistro o isang botante, buburahin ang mga doubling tala kapag marami ito. Maaaring maapektuhan ang bilang ng botante sa isang present.